No? Sila ulit ang kawawa. Palagay ko ayaw nila yun. Maingat naman ang pagtingin ni Senador Gringo Honasan sa mga kaganapan ngayon. Isa siya sa mga nanguna noon sa pag-aklas laban sa rehimeng Marcos. Ang tawag ko rito politically therapeutic. Pwede mong ilabas yung sama ng loob mo. Pero yung pagtukoy sa ebidensya, ipapasa natin sa korte yan. Kung maparapati ng korte. So, iniiwasan din, no? Itong mahabang pagdinig na kinaiinipan ng iba, nakabubuti dahil ang net effect niyan ay naiiwasan prematurely yung legal or other confrontation. Ponce Enrile. Hindi rin daw niya nakikita ang sariling sasali muli sa isang EDSA. Sabi nga, where politics and logic ends, faith begins. Kahit ang pamilya Marcos na napabagsak sa kapangyarihan ng EDSA, matamang pagbantay sa proseso at sistema ang solusyong nakikita. If you look at what has happened in recent history, these type of changes that are being proposed now and that were made in the past did not bring us to where we wanted to. So let us find a better way. Let us find a way that will actually get us what we want, that will actually bring to the people what they need and what they expect from their government. We don't agree with this mechanism. Si dating Pangulo Erap Estrada napatalsik ng People Power 2. Kaya sa halip na isa na namang EDSA, sabi niya, pagbitiusan ni Gloria ang isang magandang eksena. Ang galing na ako dyan no? Unang-una, dapat sundin natin ng we have to follow our Constitution religiously because the Constitution is the Bible of the government. Yung may impeach, dapat hindi niya binablock sa Congress yun. Yung sinasabing people power, hindi dapat gano'n Dahil ako naging biktima nun. Ang Constitution yun, lahat ng sektor ng ating society, wala nang tiwala. Ano pang mangyayari sa'yo? Kung ikaw isang leader, isang pangulo. How can you govern when the people you're governing does not trust you anymore? You should resign. Ang administrasyon naman ilag sa pagbibigay ng mga detalyadong pahayag ukol sa issue. We all know I am not perfect, but I have worked hard every day to achieve positive and lasting change for the nation. Ako ang Pangulo, walang iba. Kaya mariin ang pagbibigay nila ng babala sa mga nagpaplanong mapatalsik ang Pangulo. Hindi dapat pinag-uusapan ng pagpapalit ng liderato dahil po kahit sinong lider ang ilagay nyo dyan, babalik at babalik pa rin yan doon sa sistema na kinagagalawan natin. Kumbaga, yung rules of the game hindi napapalitan kahit na sinong player ang ilagay mo dyan, foul kung foul. Nitong Lunes, natuloy ang mga rally at misa. Pero si Sister Estrella, sa halip na pagprotesta, ibang suporta ang ibinigay sa mga saksing tulad ni Lozada. Binuksan nila ang isang sanctuary fund para sa mga witness na tumestigo at tetestigo pa lang. In our office, in our bank accounts, we have other types of funds which are made available for those who are in need. We have our calamity fund, we have our charitable fund. It will be easy for us to open another clause of account, specifically for June Lozada. At that moment, it was really for June Lozada. Matapos ang mahigit 2 dekada, ang mga aral ng EDSA ay tila unti-unting nababaon sa limot at minsan ay nagagamit pang instrumento ng pamumulitika. Hindi man magkasundo ang iba't ibang sektor kung dapat pang ipagdiwang ang People Power Revolution. Marami sa kanila ang naniniwala na dapat pa rin itong gunitain upang kahit paano ay maipaalala ang maaaring mangyari kung mapabayaan ang demokrasya. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Sa pasilabnit sa bata. Mukhang ang naiiwan ngayon na may konting kredibilidad kung sabihin mo, Senado na lang sapagkat hindi naman kami pwedeng hawakan ng Pangulo. 9 years na most award.
Sari-sariling lakad, kanya-kanyang pagkakapit-busy. Tapatan ng pwersa ang bawat panig. Iba-ibang pinaglalaban at nais iparating. Pero ang lahat ng ito, posibleng bahagi lang daw ng mga estratehiya sa politika. Tama, ang ibang mga senador na sinasabi na these are investigations in aid of re-election. To be frank about it, ang ZTE hearing ay parang nagagamit as a venue for not propaganda but education campaign of some political groups with their own political agenda. Has been mentioned several times by many witnesses here. Maging sa Senado kung saan kasalukuyang dinidinig ang kaso ng National Broadband Network Deal, maingay at makulay din ang bawat eksena. Mr. Senator, sana po bayaran niyo yung ano ko. Give us your credit card. Mr. Susi, ikaw ba meron kang sa mga election returns na sinabmit sa batasan kong bansa? Wala po. Wala kang alam. Sa nakalipas na 4 na taon, naging bahagi ang Senado sa pagdinig ng mga investigasyon ng mga iskandalong yumanig sa kasalukuyang administrasyon. Mukhang ang naiiwan ngayon na may konting kredibilidad kung sabihin mo, Senado na lang sapagkat hindi naman kami pwedeng hawakan ng Pangulo. 1 minute. Bahagi daw ng trabaho ng Senado ang dinggin ang bawat eskandalong sumisingaw. Pero sa bawat pagdinig, may pinatutunguhan ba ang bawat investigasyon? Lalaki akong humaharap sa lahat ng paninira sa akin at sa aking pamilya. I disagree vehemently, Mr. Chairman. Taong 2003 nang isiwalat ni Senador Ping Lacson ang umano'y pagkakaroon ng mga secret bank account ni First Gentleman Mike Arroyo sa ilalim ng pangalang Jose Pidal. Senator Lacson. Maring itinanggi ng unang Ginoo ang akusasyon. Inako ng kanyang kapatid na si Congressman Iggy Arroyo noon ang Jose Pidal account. Pero matapos ang ingay ng Senado sa kasong ito, tila wala namang mali pinatunguhan ang investigasyon. I am sorry. Naging matinding pagsubok ang taong 2005 para sa unang pamilya at administrasyon.